Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga pananambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ng Israel. Ngumanga ako para kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakbusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkaroon nga ng pangitain si Ezekiel sa tabi ng ilog Kebar. Doon naranasan niya ang kadakilaan ng Diyos. Doon siya tinawag ng Diyos na maging propeta ng Israel. Pinanganga siya ng Diyos at sinabi sa kanya na kainin ang aklat ng kasulatan. Ang aklat noon ay nakabalumbon. They are scrolls. Nakita niya na mayroong nakasulat sa makabilang bahagi ng aklat. Mabibigat ang mga nakasulat. Ang mga ito ay mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Kinain ito ni Ezekiel at ninguya niya. Sa bibig niya, ang lasa ng aklat ay matamis, parang pulot. Pagkatapos pinadala siya sa bayan ng Israel upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao, kahit na ang mga ito'y matitigas ang ulo. Ang mga salitang kanyang kinain ay sinasabi niya sa kanila. Madalas nating sinasabi kapag nakarinig tayo ng magandang talk o homilya, nabusog kami. Nabusog kami. Hindi lang ng pagkain, kundi pati na rin ng salita ng Diyos. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, para tayong kumakain. Ang pagkain ay hindi agad natin nilululok. Ito'y nginunguya-nguya muna natin. Mas masarap ang pagkain o mas matigas, mas matagal natin itong ninunguya. Pagkatapos ito'y nilululok na natin. At dinadigest naman ang ating tiyan upang dalhin ang mga sustansya nito sa ating katawan. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ito'y kinakain natin, nginunguya, nilululok, at nagbibigay ng sustansya sa ating puso at isip. Kaya bago tayo magpahayag ng salita ng Diyos, ito ay dapat muna nating pag-aralan at pagnilayan. Ito ang pinahihiwatig ng larawan ng pagkain ng salita ng Diyos na binigay kay Ezekiel. Ang salitang kanyang bibitiwan sa mga tao ay salita ng Diyos na naging sustansya muna ng kanyang buhay. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, Panginoon. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. Nagagalak na susundin niya ang iyong kautusan.
higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.